Fernandez. I think it will be better if our resource persons naturally just narrate kung ano po ang ipinagdaanan niya, and I'm sure yun din naman po ang affidavit niya yung magiging base ng kwento niya. So, Mr. Chair? I submit on that, Mr. Chairman. Thank you very much. Sige, tuloy-tuloy ka lang, Mr. Espinosa. Ito po ang mga nangyari sa amin at sa pamilya ko. Noong June 2016, nagbakasyon kami, kasama ko ang aking pamilya at ang mga anak. Nagpunta kami ng Malaysia para magbakasyon. At sa plano ko na manirahan na doon sa ibang bansa at maghanap ng trabaho. Nabalitaan ko na lang habang nandoon ako sa Malaysia, mga last month of July, nabalitaan ko na lang yung papa ko napasama sa narco-list ng ating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon sila ng meeting sa kanyang mga abogado noong July at nagresulta na pumunta sila sa Krami hindi para sumurrender. Nagpunta sila ng Krami para humingi ng tulong kay General Bato na ngayon ay senador na po. At habang nandoon sila sa Krami, sinabihan siya na tawagan mo ang iyong anak para pauwiin dito sa bansa. Para sumurrender din. Kasi kasali sa listahan ang anak mo. Na mas mabuti, umuwi siya para maligtas. Pero sa totoo lang, habang nandoon ako sa ibang bansa, hindi sinabi ng papa ko, ng daddy ko, na nag-uusap kami sa telepono. Ang sabi niya sa akin, huwag kang umuwi dito sa Pilipinas. Bahala na daw na siya ang mamatay kaysa ako. Kasi naramdaman niya na may ibang plano at may masamang mangyari sa amin. Kaya doon siya tumira sa White House sa tinitirahan ni General Bato. Noong Agosto siya pumunta doon. Pinauwi siya base sa kanyang tawag sa akin. Pinauwi siya August 10. August 10. Nung umuwi siya, dumiretso na siya doon sa police station ng Albuera. Hindi na siya umuwi sa aming bahay. Habang nandoon siya, nagdaan ang mga ilang araw, may lumabas na search warrant doon sa bahay ng ancestral house namin. At yung sinerve ang warrant, nawala siya doon, at sinerve ang warrant, wala din ako kasi nandoon ako sa ibang bansa. Nung sinerve ang warrant, may nakuha daw, may nakita silang droga na 11 kilos at mga baril at pangpasabog. Kaya yun ang dahilan na napailan kami ng kaso. Nung napailan kami ng kaso, yun ang dahilan kung bakit inilipat siya sa provincial jail ng Baybay, Leyte. At ako naman, nahuli, ako naman may warrant of arrest na. Sabi niya, Dong, hanggat maaari, wag ka nang magpakita at wag kang umuwi dito sa Pilipinas. Kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Baka isa sa atin ang mamatay.
Kasi marami ng patayan na nangyari dito sa Pilipinas. So umiyak yung papa ko sa aming pag-uusap, umiyak siya na nakikiusap, huwag mong pabayaan ang mga anak mo kung sakali may mangyaring masama sa ating dalawa. Umuwi na siya doon sa police station ng Albuera, month of August ba yun? So, lumabas yung warrant of arrest niya, yun ang dahilan kung bakit na-transfer siya sa Baybay. Habang nandun siya sa Baybay, nag-file ang kanyang mga abogado na magpa-custody siya sa police station ng Albuera. Habang hinahantay niya ang motion niya sa court, may lumabas na naman na SW sa kanya. Lumabas ang SW na search warrant doon sa provincial jail ng Baybay. Sinerve sa kanya ang warrant. Narinig ng mga kasamahan niya doon sa loob ng kulungan na nagmamakaawa ang aking ama na, "Sir, huwag niyo po akong patayin." Pero hindi biniliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. May kasamahan siya doon sa loob ng selda na si Raul Yap. Tumulong sa kanya nung natamaan na. Yumakap sa ama ko, pero sinali din pagbaril si Raul Yap. Sa panahon na yon, dalawang patay sa loob ng provincial jail ng Baybay. So, tinawagan ako ng kapatid ko na nagbalita na patay na daw ang papa ko. So, nandoon ako sa ibang bansa, nahuli ako October 17, basta month of October, nahuli ako ng CID police ng Abu Dhabi. At nagtanong ako, ba't niyo ako hinuli? Ang sagot sa akin, may problema daw ako sa aking bansa. So, dinala nila ako. At over ako sa Interpol ng Abu Dhabi. So doon, nagtanong naman ako ulit, ba't niyo ako hinuli? Ang sinabi naman, may problema ka sa Pilipinas. So, wala akong komunikasyon doon. At kinabukasan, nilipat ako sa Al-Watbah, Abu Dhabi Jail. So, nung nalipat ako, nagkaroon ako ng tsansa na makagamit ng telepono. Kasi ang telepono doon para sa lahat ng mga nakakulong. Tumawag ako dito sa Pilipinas sa aking kapatid. Nagtatanong ako, kailan ilibing ang papa ko? Ang papa natin. Sabi ng kapatid ko, iburol natin si daddy. Isang buwan siyang nakaburol kasi hintayin pa yung mga kapatid niya na nandoon sa ibang bansa. So tuliro ako sa panahon na yon. Gumawa ako ng request na ibalik ako dito sa Pilipinas para harapin
harapin ang problema. So, dinala ako nabalik ako dito sa Pilipinas, November 17, November 17. So, dumating ako ng around 11 p.m. or more or less. Sinundo ako ng mga kapulisan dito sa atin. Ang sumundo sa akin, si General Bato. Inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press con siya at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbebenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. Hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa press con. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas, sa aking nalalaman. So, naputol na yun kasi pinahinto ako na magsalita. Binalik ako sa EIDG, sa opisina ng EIDG, kasi doon ako nakadetain. After 2 days, binalikan ako ni Senator Bato de la Rosa. Kinausap ako tungkol sa footage ng CCTV sa Celan Hotel. Ang hotel na yon ay pagmamay-ari ng pamilyang Espinosa. Nung hinanap niya ang hard drive, sabi ko, nandoon kay Juby Espinido. Siya ang kumuha. Pumasok dito, sabi ng mga empleyado. Nung binanggit ko na si Juby Espinido ang may hawak,
denial niya si Joby Espinido at naka loudspeak ang cellphone niya. May cellphone siyang dala eh. Naka loudspeak at denial namin si Joby Espinido. At pagsagot ni Joby Espinido, ang bungad niya na sagot, "Sir, good morning po, sir." Sinabi ni si Bato, "Joby, sabi ni Kerwin at sa mga empleyado ng hotel, nasa iyo daw yung hard drive." Inamin naman ni Espinido, "Oo sir, nandito sa akin. Nandito lang sa station." Kaya request ni Bato na ipadala sa Krami sa opisina ng EIDG. At yun, pinakausap ako ni Sir Bato, ni Espinido, at sabi sa akin, "Kerwin, kailangan mong sumunod sa plano. Basta hindi ka sumunod, basta di ko musunod ko no, ang nahitabo sa akong amahan, maosay mahitabo kanako. Kung dili ako ang mamatay, usa sa ako ang pamilya ang mamatay. Ako, nisunod ko ninyo, sir. Maway akong tubag." At sinabi ni Espinido, alam ni sir, kasi siya ang may utos sa akin na gagawin ko ito sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, nitingog si Joby na isali daw si Congressman Richard. Engko ni Joby, "Mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard. Si Richard Gomez. Basta isali mo lang." Pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduhin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo kung sa dinawit sa testimony sa affidavit doon sa Senado? Sinabi ko na hindi kasali. Huwag niyang gawan ng problema. Kasi parang may ano siya eh, parang may galit siya noon kay Congressman Richard. Kaya sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Luot, Lovely Impal, Peter Lim, at hindi ko na natandaan kung sino pa yung inuutos niya na isali. Pagkatapos doon, habang nandoon siya sa loob ng kwarto, narinig ng aking ina ang mga sinasabi niya. Pinatawagan niya, denial niya si Dayan. Sabi niya, "Kausapin mo si Dayan." Ikaw, sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng
ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin niyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Kasi nagkalain-lain ang amuang istorya ni Dayan, Mr. Cherry. Magkaiba ang inyong kwento. Oh. So, kinausap kami sila yan, nag-away pa kayo, naglalis pa mi. Inko, Dayan, tarungon tani kay, kung masipya tani, patay na gyud tani, luoy kayo atong mga anak. So, Mr. Chair, point of order. Yes, Congressman Suarez. Some of us are not as eloquent as you are when it comes to Bisaya. Maybe a colleague of ours can translate yung mga Bisaya terms na binanggit ni Kerwin para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi niya dito po sa hearing. Sige, ulitin mo ulit yung sinabi mo, Mr. Espinosa, at itatranslate ko. Mr. Chair. Tinawagan namin si Dayan kasi nahuli na si Dayan. Tinawagan namin ni General Bato sa panahon na yon. Tinawagan namin, tapos sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement, tarunga ang inyong statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Kasi magkaiba ang aming sinasabi. Sige, dahil magkaiba yung petsa at saka yung lugar ng kwento ni Kerwin at saka kwento ni Mr. Dayan, ang instruction sa kanila ni General Bato ay mag-usap sila para ayusin at magkatugma-tugma yung mga detalye ng kanilang narration. Sige. Para daw... Mr. Chair, clarification lang din. Yes, Congressman VG. Mr. Chair, I've noticed that the resource person mentioned Ching Biloso. That's the congressman. I understand that. But he also mentioned Richard Gomez. Is he referring Richard Gomez? And then he said another congressman, Richard. Is there another congressman? I mean, is there a third person? Or is just the same that? Because at that time, Richard is still a mayor. Hindi pa po, excuse me, hindi pa po congressman si Mayor Richard noon. Panahon na yon. Mayor pa siya sa Ormoc. So, two-person lang. Yung Point of sinabi mo order, kanina, Mr. Chair. Richard Gomez, that's Okay. the same person. Okay. So, are you satisfied with the reply of Mr. I think Espinosa? he's just referring to two persons, Ching Biloso as the congressman, and the referring of Richard, Congressman Richard, is the same as Mayor Richard Gomez, but he is still not a congressman at that time. Sa katong panahon na dili pa siya congressman, si Congressman Richard. Mayor pa ng Ormoc. Okay, thank Di you. ba, Okay. ikaw, siguro mismo ikaw, na basa nimo ang affidavit nga gipangpapirmahan ni Joby sa mga tao nga nagtrabaho sa AMOA? Nga gipugos. Mr. Chair. Sige, you can, dire-diretso ka na lang. Mr. Chair. Please refrain from asking. You will have your time later unless a point of order is raised. That is the only time that the chair will recognize you. If indeed it is a point of order. May I know what is the point of order, Congressman Abante? First of all, I think that Mr. Espinosa should always address the chair before he speaks, and that he ought to let the congressman finish his statement first. So may I also request, Mr. Chair, that before any questions can be asked, that Mr. Kerwin would be able to finish his narration. Okay, let me remind again the members present that the ground rules that we have set for the Quadcom hearings is number one,
we cannot interrupt our resource persons. Number two, no interjections will be entertained. And number three, if you wish to interpolate and ask questions to our resource persons, please signify your intention by asking the COMSEC to write your name in the list. As of the moment, we have a list of those who wants to interpolate Mr. Espinosa pagkatapos po ng kanyang salaysay. So we will now proceed. Please, mahaba pa ba yan, Mr. Espinosa? Mahaba-haba po to kasi hanggang katapusan, hanggang sa nagburol si Daddy. Yung nasa krami po ako, Mr. Chair. Sige, pero maiksi na lang to. Sige, pakibilis mo lang. At every time you will answer, you address the chair. Yes. Okay, sige. Maraming salamat. Pasensya na po, Mr. Chair. Yun. Nag-usap kami ni Dayan, plinansya namin yung dapat naming sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos nun, kinausap ako ni Sir Bato. Yun na ang ilagay mo sa affidavit na kukunin ng mga PAO lawyer. So, after 2 days, nandoon na yung mga PAO lawyer. Kinunan na ako ng salaysay. At bago umalis si Sir Bato, sinabihan ako, ayusin mo ha kung ayaw mong may mangyari sa'yo. So, pagdaan ng 2 araw, pumunta ang mga PAO lawyer para kunin ang salaysay ko. So, kung ano yung instruction na sinasabi niya at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa salaysay ko. At ginawan ko na lang ng mga kwento para paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinunan ng salaysay, nag-testify ako sa Senado, at yung nabanggit ko kanina nga Ching Biloso, nakaharap ko rin pati si Ma'am Laila para akong murakog matunaw nga muatubang nila kay wala dili man mi kaila. Para daw siyang matutunan no nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protektor. So, na-clear yung sinabi ko na hindi kasali si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang napuruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na ipin down si Ma'am Laila. So after nun, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng 1 araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare at pinakumpisal ako. Gipakumpisal ko sa pare. So, pumunta kami sa usa ka kwarto, motong nangutana ko sa pare. Pader, ikaw ray ni ari para pakumpisalon ko nimo. Na dili request ni sa mga pulis nga pareon ko para pakumpisalon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat siya at meron dumating na pare.
So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, Father, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako? So, kinabahan ako kasi kaming mga Bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas pa ako. So, nag-isip na ako, isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal, bumalik naman yung mga pao. Inayos naman yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali. Kasi sa una pa lang, pinatawagan na sa akin si Dayan denial ni General Bato si Dayan nga giingnan mi nga parihas ang amuang pizza o ang mga oras para aniwala. So nauna na ko nga patay ko kay naisayop mao siguro gipakumpisal ko. Sabi niya, kasi mayroong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan, naisip daw niya na, naku, patay na ako kasi meron akong mali. At yun, bumalik na naman ako ng Senado, nag-hearing ulit. Ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko, ang mga involved. Mr. Chair, ang mga involved sila si Colonel Marcos, sila Raraga, pero sa totoo lang na ngayon, matagal na yun, tanggap ko na nangyayari yun. At alam ko naman, nagawa lang nila yun dahil may instruction, sa pagkaintindi ko sa akin sarili ha, may inutusan lang sila, instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yun eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yun na ipin down ang papa ko. Pero Mr. Chair, please allow me to Sir Marcos. Sir, pasensya na sa mga emotion sa panahon nga pagkamatay sa kong papa, sir. Nakarealize ko nga sa akong kagalingon, kamong tanang involved sa operation ato, naka-realize ko nga nisunod ra siguro mo sa instruction sa taas ninyo. Okay, dali lang. I-translate muna natin. So, ang sinasabi ni Mr. Espinosa, humingi siya ng dispensa kay Colonel Marcos. Opo. Dahil alam naman daw niya na sumusunod lang si Colonel Marcos doon sa mga superiors niya kung kaya nangyari yung sa papa niya. So sige, please continue.